Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating video for today, pag-uusapan po natin kung ano-ano nga ba yung date of retirement kay SSS. Sa mga nakasubaybay dito sa channel ko guys, di ba nangako po ako sa inyo, naggagawa ako ng sample computation sa monthly pension, kung paano yan kinuha. Pero bago po tayo mag-proceed doon, dapat alam po muna natin yung mga terms na ginagamit doon ni SSS para maintindihan po natin. Okay, para po guys, pag dumating tayo doon sa monthly computation, alam niyo na kung ano yung ibig sabihin ng mga pinagbabanggit kong terms doon. Okay? So meron po tayong apat na date of retirement kay SSS. Number 1, ang tinatawag po natin date of separation from employment if already 60 to 64 years old. So ibig pong sabihin nito, ito po ay applicable sa mga employed members 60 to 64 years old. So for example, mag 60 years old ka na and nagpaalam ka na sa company mo na magre-retire ka na. And then pinakiusapan ka ng employer mo, pwede bang mag-extend ka ng another 2 years para makapag-turnover ka ng maayos sa kapalit mo. So ibig sabihin 62 years old ka na nun. So kailan ngayon ang date of retirement mo? Ang date of retirement mo guys, yun na yung buwan na wala ka ng contribution sa SSS. Wala nang papasok na contribution mo. So, pangalawang date of retirement sa SSS guys, 60th birthday, if already separated. So, ito yung very significant talaga sa ating mga members dahil marami sa atin na gusto talaga pag 60, dapat pensyonado ka na ni SSS, no? So, halimbawa kung employed ka at kausapin mo yung employer mo, gusto ko na pong mag-resign at the age of 60 dahil gusto ko pag 60 ko, pensyonado na ako ni SSS. Halimbawa po, ang birth month mo, ang birthday mo is November 10. Dapat po, separated ka na from employment bago ang iyong birth month. Okay? Again, halimbawa ang iyong birthday is November 10. Mag-60 ka na sa November 10. Dapat separated ka na sa employment mo bago ang birth month mo. So, dapat po doon sa Certificate of Employment or COE, makikita doon ni SSS guys, ang iyong date of separation October 31 pababa. Dapat hindi po yan naabot ng November 1. Malinaw po ba? Okay, so dapat po yan ay October 31 backward, paatras. So ngayon naman, third, ang pangatlong date of retirement kay SSS is the 65th birthday, regardless if employed or not. So ito na po yung regardless of age, no? Kumbaga, technical retirement na po ito. Employed ka man or hindi, magpe-pension ka na sa SSS. At ang pang-apat naman nating date of retirement kay SSS ay ang month after the semester of 120th contributions. So ito naman po ay applicable sa mga member na nagkukumpleto ng 120 months contributions para sila ay maging qualified na for pension. So ito pasok dito yung mga member guys no na malapit ng mag-60 o kaya 60 years old na. And kulang pa sila ng kanilang contributions with SSS. And ngayon ay continuous pa rin sila ng contribution para lang mabuo nila ang 120 months at makapag-apply sila ng pension with SSS. Okay, so yun po ang ating apat na date of retirement kay SSS. Date of separation, 60th birthday, 65th birthday, and month after the semester. So ngayon sa apat na yun na guys, alam niyo na ngayon kung ano yung date of retirement mo kay SSS. Okay po, so ang next natin na video guys, mamayang i-upload ko naman siya around 2 PM, no? SSS pension formula. So doon, match-check po natin guys, ano ba yung mga formula ni SSS pagdating sa pagkuha ng ating monthly pension. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.